Iyan ang sampal ng katotohanan na dumapo sa mukha ko, hindi galing sa palad ng isang kaaway, kundi galing sa bibig ng sarili kong asawa. Ang pangalan niya ay Marco, at sinabi niya yon ng malakas. Sapat na para marinig ng buong mesa namin sa gitna ng kasal ng sarili kong kapatid. Nakatayo si Isabel, ang ate ko, sa gitna ng reception hall sa Tagaytay. Mukha siyang isang anghel sa kanyang puting bestida, napapalibutan ng mga bulaklak at kumikinang na ilaw. Lahat ng mata nakatuon sa kanya. At si Marco, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay, ay walang hiyang itinuro siya sa harap ng aming mga pinsan, mga tito at tita, at sinabi ang mga salitang iyon na parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Pero alam niyo kung ano ang mas masakit? Ang unang tumawa. Hindi isang estranghero, hindi isang kaibigan. Ang unang tumawa, ang sarili kong ina. Iyon ang tawa niyang pamilyar sa akin. Ang tawa na laging nangangahulugang isa lang ang mensahe. Hanggang diyan ka lang. Sinundan niya ito ng isang tapik sa braso ni Papa. Hayaan mo na, sabi ni Mama, na may ngangiting mapang-asar. At least malaki naman ang kinikita niya. Kung hindi, wala na siyang silbi kahit kanino. Si Papa. Tumangu-tango lang siya at tumawa rin, na para bang iyon ang pinakamakatwirang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Ganoon. Ganon nila ako tratuhin. Isang walking ATM, isang investment na kailangang magbunga, isang anino sa tabi ng aking perpektong kapatid. At sila, ang aking pamilya at ang aking asawa, nakita ko sila, ang feeling panalo nilang mga ngiti. Si Marco, pagkatapos akong ihagis sa ilalim ng bus, ay kaswal na uminom mula sa kanyang baso ng wine. Kumindat pa siya sa isa naming pinsan, na para bang nagbahagi siya ng isang napakagandang biro. Ang saya-saya niya. Ang sarap ng pakiramdam na maliitin ang sarili mong asawa. Si Mama naman kinuha ang kanyang pamaypay at nagpatuloy sa pakikipagtsismisan sa kanyang mga amiga na para bang walang nangyari. Si Papa kumuha pa ng isang piraso ng lechon, mas interesado pa sa pagkain kaysa sa dignidad ng sarili niyang anak. Wala silang pakialam. At sa sandaling iyon, kitang-kita ko sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, ako ang talunan. Ako ang problema. Pero heto ang hindi nila nakita. Sa gitna ng kanilang tawanan at pagwawalang bahala, chill lang ako. Imbes na umiyak sa harap nila, imbes na mag-iskandalo at sirain ang gabi ng kapatid ko, huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kubyertos. Pinunasan ko ang aking bibig gamit ang table napkin. At pagkatapos, ngumiti ako. Isang maliit na ngiti na hindi nila maintindihan. Isang ngiti na nagsasabing, sige lang. Ituloy nyo lang. Itala ninyo ang lahat ng kasalanan nyo sa akin. Dahan-dahan akong tumayo, hindi nila ako pinansin. Abala sila sa kanilang perpektong mundo. Abala sila sa pagiging kontrabida sa kwento ng buhay ko. Habang naglalakad ako palayo sa mesang iyon, doon ko naramdaman ang lahat. Ang bigat, ang sakit, ang hugot ng 31 taon. Ako si Maya, 31 anyos. At sa loob ng 31 taon, ako ang naging praktikal na anak. Si Ate Isabel ang maganda, ang paborito, ang prinsesa. Ako ang masipag. Ako ang matalino sa eskwela. Ako ang nagtrabaho ng 2 part-time jobs para lang makapagtapos ng kolehiyo dahil ang lahat ng ipon ni na Mama at Papa ay napunta sa kanyang mga voice lessons, sa kanyang mga pageant, at sa kanyang magarbong debut. Ako ang bumuhay sa sarili ko. Ako ang nagpundar para sa sarili kong apartment. At nang ikasal ako kay Marco 3 taon na ang nakalipas, ang regalo lang nila sa amin ay isang sobre na may lamang 5,000 piso. 5,000. Samantalang ang kasal ni ate na pinag-uusapan natin ngayon, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa loob ng 3 taon ng pagsasama namin ni Marco, tiniis ko ang lahat. Mga komento tungkol sa timbang ko. Mga puna sa pananamit ko. Mga paghahambing sa pagitan ko at ng mga asawa ng katrabaho niya. Tiniis ko lahat dahil umasa ako. Umasa akong balang araw, makikita nila ang halaga ko. Umasa akong balang araw, mamahalin nila ako ng walang kondisyon. Pero sa gabing iyon, habang naglalakad ako papunta sa banyo, isang bagay ang naging malinaw. Hindi na darating ang araw na iyon. At iyon ang pinakamalaki nilang pagkakamali.
Dahil heto ang plot twist, heto ang resibo. Hindi nila alam na ang babaeng ipinahiya nila sa harap ng lahat ay hindi na ang parehong babae na umupo sa mesang iyon. Hindi nila alam na ang bawat tawa, bawat insulto, bawat pagwawalang bahala ay ang huling piraso na kailangan ko para buuin ang aking desisyon. Hindi nila alam na habang sila ay nagpapakasaya, ako ay nagpaplano na, hindi ng party, hindi ng selebrasyon, kundi ng paglaya ko. At higit sa lahat, hindi nila alam na ang anak na tinatawag nilang praktikal lang at mabuti na lang at malaki ang kinikita ay ang babaeng hahawak sa sarili niyang kapalaran at iiwan sila sa mundong sila mismo ang gumawa. Kung naranasan mo na bang maramdamang dayuhan ka sa sarili mong pamilya, kung naranasan mo nang maliitin ng taong dapat sana'y nagpoprotekta sa'yo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang kwento ninyo. Samahan niyo ako at panoorin natin kung paano maningil ang karma. Ang pinto ng banyo ay nagsara sa likuran ko at ang ingay ng selebrasyon, ang masayang tugtugin, ang tawanan, ang masiglang kwentuhan ay biglang humina na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sa wakas, katahimikan, isinandal ko ang aking likod sa malamig na kahoy ng pinto at ipinikit ko ang aking mga mata, hinahayaang bumagsak ang bigat ng gabing iyon sa aking mga balikat. Huminga ako ng malalim pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang hangin ay hindi makapasok ng maayos. Ang mga kamay ko nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon sa venue, kundi dahil sa galit, sa hiya, at sa sakit na nag-uumapaw sa loob ko. Naglakad ako papunta sa lababo at binuksan ang gripo, malamig na tubig. Ibinasa ko ang aking mga palad at dahan-dahang idinampi sa aking mukha. Umaasang mabubura nito ang pamumula ng aking mga pisngi at ang init ng mga luhang nagbabadyang tumulo. Pero pagtingin ko sa salamin, hindi lang isang babaeng nasasaktan ang nakita ko. Nakita ko ang isang estranghero, ang buhok ko. Inabot ako ng 1 oras para ayusin ito kaninang umaga. Ang makeup ko, pinag-ingatan kong ilagay para maging presentable, para kahit paano, maramdaman kong maganda ako sa espesyal na araw ng kapatid ko. Pero sa ilalim ng matapang na ilaw ng banyo, ang lahat ng iyon ay parang isang maskara lamang, isang kasuotan, isang pagpapanggap. Sa likod ng makeup at ng ayos ng buhok, nakita ko ang pagod sa aking mga mata. Hindi lang pagod mula sa trabaho o sa paghahanda para sa kasal. Ito ay isang malalim na pagod, isang pagod na dala-dala ko na sa loob ng 31 taon. Ang pagod ng laging sinusubukang maging sapat. Ang pagod ng laging naghahabol sa pagmamahal at pag-apruba na hinding-hindi naman kusang ibinibigay sa akin. Nagsimulang mag-flashback sa isip ko ang lahat. Mga alaala, mga eksena mula sa aking pagkabata. Naalala ko nung elementarya kapag uuwi ako na may dalang card na puro A ang marka. Ang tanging sasabihin lang ni na mama at papa ay, "Good job, ganyan dapat." Isang maikling tango lang tapos balik na ulit ang usapan sa paparating na piano recital ni Ate Isabel. Pero kapag si ate ang umuwi na may pasang awang marka, may pa-Jollibee pa, may papuri. Okay lang yan, anak. At least, you tried your best. Bawi ka na lang next time. Naalala ko ang lahat ng mga Pasko, kung saan ang mga regalo ni ate ay laging mas malaki, mas mahal. Isang bagong cellphone para sa kanya, isang pares ng medyas para sa akin, isang malaking investment para sa kanyang future, at isang paalala na ako ang dapat maging praktikal. Ako ang dapat mag-ipon, ako ang dapat umintindi. At si Marco, ang lalaking pinili ko, ang lalaking akala ko ay iba. Akala ko nakita niya ako. Akala ko minahal niya ako dahil sa kung sino ako. Matalino, masipag, matatag. Ngayon ko lang napagtanto, minahal niya pala ang mga katangiang iyon dahil mapapakinabangan niya. Minahal niya ang aking katatagan dahil alam niyang hindi siya babagsak. Minahal niya ang aking sahod dahil ito ang nagbabayad sa aming mga bayarin habang siya ay malayang gumastos para sa kanyang mga luho. Bawat salitang binitawan niya, bawat biro tungkol sa timbang ko,
bawat pagkukumpara sa akin sa ibang babae. Lahat ng iyon ay bumalik sa akin. At sa bawat alaala, isang piraso ng maskara ko ang nababakbak. Doon, sa harap ng salamin, sa ilalim ng matapang na ilaw, sa gitna ng katahimikan ng banyo habang ang mundo ay nagdiriwang sa labas, nakita ko ang katotohanan. Hindi ako ang problema. Kailanman, hindi ako naging problema. Ang problema ay ipinanganak ako sa isang pamilyang kailangan ng isang anino para mas magniningning ang kanilang bituin. At nagpakasal ako sa isang lalaking kailangan ng isang tuntungan para mas maramdaman niyang siya ay mataas. At ako ang kusang loob na gumanap sa mga papel na yon. Ang anino, ang tuntungan. Dahil sa buong buhay ko, iyon lang ang itinuro sa akin. Pero sa gabing iyon, may nagbago. Sa pagtitig ko sa sarili kong refleksyon, hindi na awa ang naramdaman ko, hindi na lungkot. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang galit, isang tahimik ngunit nag-aalab na galit. Galit hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Galit dahil hinayaan kong mangyari ito ng napakatagal. Huminga ako ng malalim. This time, pumasok na ang hangin. Pinunasan ko ang aking mga pisngi. Inayos ang aking makeup gamit ang mga kamay na hindi na nanginginig at tinitigan ang babae sa salamin. Hindi na siya isang estranghero, siya ay ako. At sa wakas, pagkatapos ng 31 taon, handa na akong ipaglaban siya. Ang linggo pagkatapos ng kasal ni Isabel ay kakaiba. Para akong lumalakad sa isang panaginip na mabagal ang kilos, habang ang lahat sa paligid ko ay normal na gumagalaw. Sa opisina, wala namang nagbago. Ako pa rin ang mahusay na senior accountant, ang leader ng aking team, ang taong laging maaasahan. Ngunit sa loob ko, isang malaking lindol ang yumanik sa pundasyon ng aking pagkatao. Si Marco, sa kabilang banda, ay parang walang nangyari. Umuuwi siya galing sa kanyang trabaho bilang sales agent, nagrereklamo tungkol sa kanyang manager, nagtatanong kung ano ang hapunan, at pagkatapos ay lumulubog sa kanyang cellphone o sa panonood ng TV. Hindi niya napansin ang aking pananahimik. Hindi niya napansin na ang dati kong masiglang pakikipag-usap ay napalitan ng mga matipid na sagot. Para sa kanya, ako ay isang appliance, isang gamit sa bahay na dapat gumana ng maayos nang hindi nangangailangan ng atensyon. Noong Huwebes ng gabi, tumawag si Mama. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen ng cellphone ko bago ko ito sinagot. Bumaliktad ang sikmura ko sa pamilyar na kaba. Maya, may ipapagawa ako sa iyo, bungad niya. Walang hello, walang kamusta ka anak? Diretso sa utos, ganun naman palagi. Gusto namin ng papa mo na maghahanda ng party para kina Isabel at sa asawa niya. Isang welcome party para sa pamilya. Maganda sana yung elegante. Kailangan kong tulungan mo ako sa mga arrangement. Kailangan. Hindi pakiusap. Kailangan. Dahil sa isip ng aking ina, ang oras at pagod ko ay isang bagay na pag-aari niya. Isang resource na maaari niyang gamitin kahit kailan niya gusto. Huminga ako ng malalim. Ito na, ang unang pagkakataon. Medyo busy po ako sa trabaho ngayon, Ma. Sabi ko, maingat sa bawat salita. Sinusubukan ng isang bagong hangganan na hindi ko pa kailanman sinubukan. May malaki kaming audit na paparating. Siguro po, pwede kayong kumuha ng party planner. Natahimik siya sa kabilang linya. Isang nakabibinging katahimikan na dati-rati ay nagpapataranta sa akin para mag-sorry at bawiin ang sinabi ko. Ngayon naghintay ako. Hinayaan kong manatili ang katahimikan sa pagitan namin. Party planner? Sa wakas nagsalita siya at ang boses niya ay tumalas dahil sa iritasyon. Ano ka ba naman, Maya? Kalokohan yan. Pamilya tayo, ganito ang ginagawa ng pamilya. Saka, alam mo naman kung paano i-handle ang mga ganitong bagay. Ikaw ang praktikal sa inyo. Narinig ko na naman. Praktikal. Iyon ang salitang ginagamit niya kapalit ng maganda o kaakit-akit o espesyal. Ang praktikal ay nangangahulugang kapaki-pakinabang. Ang praktikal ay nangangahulugang ako ang gagawa ng trabaho habang si Isabel ang mag-enjoy sa selebrasyon. Ang praktikal ay nangangahulugang nabubuhay ako para magsilbi, hindi para pagsilbihan.
Pag-iisipan ko po, sabi ko. Hindi hindi. Isang hangganan lang. Ang gulat na katahimikan ni Mama ay halos nagbigay sa akin ng kasiyahan. Halos. Pero sa ilalim nito, naramdaman ko ang pamilyar na guilt, ang nakatanim na sa aking pagkatao na pangangailangang ayusin ng lahat, maging kaaya-aya, at panatilihin ang kapayapaan kahit na ang kapalit ay ang sarili kong kapakanan. Hay nako, sabi niya sa wakas, at ang kanyang boses ay lumamig ng todo. Siguro hindi na ako dapat magulat. Medyo makasarili ka talaga, Maya. Akala ko pa naman may halaga sa iyo ang pamilya. Ibinaba ko ang telepono nang hindi sumasagot. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ang mga kamay ko ay nanginginig, pero hindi ko sigurado kung dahil ba sa galit o sa adrenaline. Pumasok si Marco sa kusina noon. Si Mama mo ba yon? Anong gusto? Gusto niyang iplano ko ang isa pang party para kay Isabel. Sabi ko, pinapanatiling neutral ang aking boses. O di gawin mo. Ikaw naman ang organize sa inyo eh. Binuksan niya ang ref na wala na ng interes sa usapan. Anong dinner? Gutom na ko. Tinitigan ko ang likod niya. Ang kaswal na pag-aakala na pakakainin ko siya. Natutulungan ko ang pamilya ko. Nabubuhatin ko ang lahat ng hindi nakikitang trabaho ng walang reklamo. Sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko. Humarap si Marco. Ang mukha niya ay puno ng pagkalito. Anong pag-iisipan? Gawin mo na lang. Wala ka namang ibang ginagawa, di ba? At doon na napuno ang salop. May trabaho ako, sabi ko. Mas matigas kaysa sa aking intensyon, pero hindi ko na binawi. Nagpapatakbo ako ng isang departamento na may 6 na taong nagre-report sa akin. Umuuwi ako dito para magluto, maglinis, at gawin ang lahat para tumakbo ang bahay na ito. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko buong araw? Ang ekspresyon ni Marco ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang mas malamig at depensibong anyo. Ayan na naman tayo. Ano to? Feminist ka na ngayon? Alam mo kung ano ang pinasok mo nung nagpakasal tayo? Ganito gumagana ang pagsasama. Talaga ba? Narinig kong tanong ng sarili ko. Ano ba talaga ang pinasok ko? Ang sabihan na hindi ako kasing ganda ng kapatid ko? Ang pagtawanan ng sarili kong mga magulang? Ang tratuhin na parang katulong sa sarili kong bahay habang wala kang ibang inaambag kundi kritisismo? Natahimik ang buong kusina. Tinitigan ako ni Marco na parang hindi niya ako kilala. At siguro nga, tama siya. Ang Maya na kilala niya ay hindi kailanman lalaban ng ganito. Ang Maya na pinakasalan niya ay matagal nang nagsorry, nagbiro para pagaanin ang sitwasyon at bumalik sa pagiging sunod-sunuran. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo, sabi niya ng dahan-dahan. Pero kailangan mong tigilan yan. Kailangan ka ng pamilya mo para sa party. At kailangan kong tigilan mo na yung pagiging madrama mo. Ganyan ang buhay, Maya. Ginagawa mo ang parte mo. At ano naman ang parte mo? Tanong ko ng mahina. Ano ba talaga ang inaambag mo sa pamilyang to, Marco? Namilog ang mga mata niya. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Nagtatrabaho ako araw-araw. Ako ang bumubuhay sa atin. Nagtatrabaho rin ako araw-araw, sagot ko. At bawat salita ay parang isang mabigat na bato na sa wakas ay naibaba ko na. At ako ang gumagawa ng lahat dito. Kaya ano ba talaga ang ibinibigay mo na hindi ko kayang ibigay sa sarili ko? Bumuka ang bibig niya, isinara, at pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas ng kusina. Ilang sandali lang, narinig ko ang malakas na pagsara ng pinto sa harap. Sapat na para yumanig ang mga bintana. Kinabukasan, sa opisina, habang nanananghalian kami sa break room kasama ang katrabaho kong si Angela, tinanong niya kung kamusta ang kasal. Automatiko ang sagot ko, ang sagot na ibinibigay ko sa lahat. Maganda, sabi ko. Naging masaya. Pagkatapos ay natigilan ako. Ang tinidor ko ay nasa kalagitnaan ng ere. Tumingin ako kay Angela, na naging malapit na kaibigan ko sa loob ng 5 taon naming pagtatrabaho sa magkatabing opisina. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata at isang bagay sa loob ko ang bumigay. Teka, sabi ko, hindi pala totoo yon. Ang totoo, isa yung bangungot. Ibinaba ni Angela ang kanyang tinidor. Ang kanyang ekspresyon
ay nagbago mula sa magalang na interes patungo sa tunay na pag-aalala. Anong nangyari? At doon ko ibinuhos ang lahat. Ikinuwento ko ang komento ni Marco tungkol sa kagandahan ni Isabel at sa aking kakulangan. Ang pagtawa ng aking mga magulang. Ang komento ni Mama tungkol sa pagiging useful ko dahil sa aking sahod. Ang maraming taon ng maliliit, ngunit masasaklap na panlalait na tiniis ko, pinaliit at binigyan ng kung ano-anong dahilan. Ikinuwento ko ang pag-aaway namin kagabi at ang dramatikong pag-alis ni Marco. Nakikinig lang si Angela. Hindi siya sumisingit. Hinayaan niya akong ilabas ang lahat ng bigat na matagal ko nang kinikimkim. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa pag-aalala hanggang sa isang bagay na mukhang matinding galit para sa akin. Nang matapos ako, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Maya, sabi niya, 5 taon na kitang kilala. Isa ka sa pinakamatalino at pinakamahusay na taong nakatrabaho ko. Paano mo natiis ang lahat ng yan? Hindi ko alam, pag-amin ko. At naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na yon. Siguro kinumbinsi ko ang sarili ko na normal lang yon, na lahat ng pamilya may kanya-kanyang quirks, na lahat ng pagsasama may mga pagsubok. Iiling-iling ako. Pero ngayong nasabi ko na sa'yo, ngayong nakita ko na ang reaksyon mo, hindi yun normal, di ba? Hindi, sabi ni Angela, puno ng diin. Hindi yan normal. Yan ay emotional abuse, Maya. Galing sa kanilang lahat. Abuse, abuse. Ang salitang iyon, parang isang malakas na sampal. Hindi ko kailanman inisip ang sitwasyon ko sa ganung paraan. Para sa akin, ang abuso ay pisikal. May pasa, may ebidensya. Ang naranasan ko ay banayad, tuso, nakatago sa likod ng family dynamics at marital problems. Pero nang marinig ko itong pangalanan ni Angela, napagtanto kong tama siya. Ang walang tigil na pamumuna, ang pagkukumpara, ang pagbababa ng aking halaga sa aking pagiging kapaki-pakinabang, iyon ay abuso. Naging normal lang ito sa akin kaya hindi ko na ito nakita sa kung ano talaga ito. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa apartment ni Angela kung saan ako pansamantalang tumutuloy, binuksan ko ang aking telepono. Gaya ng inaasahan, sumabog ito. 47 missed calls, mahigit 100 text messages. Ang mga mensahe ni Marco ay nag-iba-iba, mula sa pag-uutos, pagmamakaawa, hanggang sa pananakot, isang paikot-ikot na sayaw ng manipulasyon na kabisado ko na. Ang mga mensahe naman ni Mama ay isang masterclass sa guilt-tripping at emotional blackmail. Kesyo sinisira ko raw ang kaligayahan ni Isabel. Kesyo, wala akong utang na loob. Pero sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, may isang mensahe na kakaiba. Galing sa isang numerong hindi ko kilala. Binasa ko ito ng 3 beses bago ko naintindihan. Nakita ko ang nangyari sa kasal. Kung kailangan mo ng isang taong makakausap na nakakaintindi sa family dynamics, nandito lang ako. Walang panghuhusga, walang inaasahan. Suporta lang mula sa isang taong nakakita na ng mga katulad na sitwasyon. Ramon. Si Tito Ramon, ang ama ng asawa ni Isabel, ang lalaking nagbigay sa akin ng tahimik na tango sa kasal. Paano niya nakuha ang numero ko? Hindi mahalaga. Tinitigan ko ang screen ng matagal. Napakaliit na bagay, pero sa sandaling iyon, ito ang lahat. Sa gitna ng pagguho ng buong mundo ko, sa gitna ng pamilyang sinisisi ako, at asawang pakiramdam ay may karapatan sa aking pagsunod, narito ang isang halos estranghero, nag-aalok ng simpleng kabaitan. Walang kapalit, walang hidden agenda. Nagreply ako, salamat po, malaking bagay po ito para sa akin. Sa sumunod na mga linggo, paminsan-minsan kaming nagpapalitan ng mensahe ni Tito Ramon. Nalaman kong isa pala siyang retiradong family therapist. Naiintindihan niya ang pinagdadaanan ko sa paraang hindi kayang maunawaan ng iba. Ang pinakamahirap na parte, sabi niya sa isang text, ay ang tanggapin na ang mga taong dapat sana inagprotekta sa iyo ay piniling hindi gawin ito. Hindi iyon refleksyon ng halaga mo. Refleksyon iyon ng kanilang mga limitasyon. Ang mga salitang iyon
Nagbukas ng isang bagay sa loob ko. Sa buong buhay ko, inakala kong ako ang mali. Hindi sapat na maganda. Hindi sapat na kaakit-akit. Hindi sapat na karapat-dapat. Pero hindi pala ako ang problema. Ang problema ay isang pamilyang kailangan ng isang taong maliitin para maramdaman nilang sila ay nakaaangat. At isang asawang natutong tratuhin ako ng masama dahil walang pumipigil sa kanya. Ilang araw pagkatapos kong umalis, bumalik si Marco. Hindi sa bahay ni Angela kundi sa parking lot ng opisina ko. Nag-abang siya. May dala siyang isang malaking bouquet ng rosas. Ang mga paborito ko raw. Ngunit sa puntong iyon, ang mga bulaklak ay hindi na mukhang simbolo ng pagmamahal. Mukha na silang sandata. Isang tool para i-reset ang lahat pabalik sa dati, sa komportabling gulo na pinanatili namin sa loob ng 3 taon. Maya, please, sabi niya. Ang boses niya ay malambing, ang uri ng boses na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. Mag-usap tayo, umuwi ka na. Salamat sa bulaklak, Marco, sabi ko. Kinuha ang mga ito pero hindi nagpakita ng anumang galak. Pero kailangan talaga nating mag-usap. Ang ngiti niya ay agad na naglaho. Akala ko ba, pwede na nating kalimutan yung nangyari. Pagod ka lang. Stressed ako. May mga nasabi tayo. Nangyayari yan sa lahat ng mag-asawa. Hindi yan minsan lang, Marco. 3 taon nang may mga nasasabi, giit ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Sa kasal, sinabi mo sa harap ng isang lamesang puno ng tao na hindi ako kasing ganda ng kapatid ko. Sumang-ayon ang mga magulang ko at idinagdag na buti na lang at kumikita ako ng pera. May ideya ka ba kung ano ang naramdaman ko noon? May ideya ka ba kung ilang beses na akong lumunok ng mga ganyang komento galing sa'yo? Hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Ang mga mata niya ay palingalinga. Biro lang naman yon, katwiran niya. Alam mo naman ang pamilya mo mahilig magbiruan ng ganoon. Nakikisakay lang ako. Sa kapahamakan ko, laging sa kapahamakan ko, sabi ko. At nakikisakay ka dahil mas madali yon kaysa ipagtanggol ako. Dahil sa totoo lang, sang-ayon ka sa kanila. Doon na siya nagalit. Ano ka ba? Masyado kang sensitibo. Ang boses niya ay may talim na. Ang tono na dati-rati ay nagpapaurong sa akin at nagtutulak sa aking mag-sorry. Ganyan ang mga pamilya. Nag-aasaran. Kung hindi mo kaya, problema mo na, yan, hindi sa akin. Siguro nga problema ko to, tahimik kong pagsang-ayon na ikinagulat naming dalawa. At siguro, ang solusyon sa problema ko ay ang tigilan na ang pakikisama sa mga taong ang tingin sa kalupitan ay isang uri ng katatawanan. Tinitigan niya ako, ang pagkalito at iritasyon ay naglalaban sa kanyang mukha. Anong ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, hindi ko na ipaplano ang party ni Isabel. Ang ibig sabihin niyan, seryoso ko ng pag-iisipan kung anong klaseng buhay ang gusto ko. At ang ibig sabihin niyan, kailangan mong magdesisyon kung gusto mong maging parte ng buhay na yon bilang isang partner na rumirespeto sa akin. O kung gusto mong ipagpatuloy ang pagtrato sa akin na parang pinagsamang katulong, kusinera at punching bag. Ang kanyang mukha ay namula pagkatapos ay namutla. Nagiging ridikula ka na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. At doon na itanong ko ang tanong na matagal ko nang dapat itinanong. Ano ba ang ginawa mo para sa akin, Marco? Pinanatili kong kalmado ang boses ko kahit na ang puso ko ay dumadagundong na sa aking lalamunan. Pangalanan mo ang isang bagay, isang sakripisyo na ginawa mo. Isang beses na inuna mo ang pangangailangan ko kaysa sayo. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang malalim na bangin. Pinanood ko ang kanyang mukha habang naghahanap siya ng sagot at walang makita. Ang katotohanang hindi siya makaisip ng kahit isang halimbawa ay sapat ng hatol at alam naming dalawa iyon. Nawalan siya ng kontrol. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit, masakit. Sapat na para mag-iwan ng marka. Hindi ka aalis, sabi niya. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagbabanta. Naiintindihan mo ba ako? Hindi mo ako ipapahiya sa pamamagitan ng pag-alis. Tumingin ako sa kamay niya sa braso ko, sa paraan ng pagbaon ng kanyang mga daliri sa aking balat. Pagkatapos tumingin ako sa kanyang mukha. Isang malamig at walang emosyong tingin. Siguro,
May nakita siyang kakaiba sa ekspresyon ko dahil bigla niya akong binitawan na parang nagulat din siya sa sarili niyang ginawa. Huwag mo na akong hahawakan ng ganyan ulit, sabi ko. Ang boses ko ay hindi nanginginig kahit na ang puso ko ay kumakarera na. At huwag mo akong sasabihan kung ano ang pwede at hindi ko pwedeng gawin. 3 taon ng one-way street ang kasal na to at dito na nagtatapos ang daan. Kinuha ko ang aking purse at mga susi. Doon muna ako matutulog ulit kay Angela. Mag-usap na lang tayo tungkol sa mga detalye ng paghihiwalay kapag handa ka ng magkaroon ng isang sibilisadong pag-uusap. Tumalikod ako at naglakad palayo. Sa likuran ko, narinig kong tinatawag niya ang pangalan ko. Ang boses niya ay nagbabago mula sa galit patungo sa isang bagay na parang takot at desperasyon. Pero hindi ako lumingon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, nilalayuan ko ang isang taong sinusubukang maliitin ako at ang pakiramdam ay kalayaan. Ang tahanan ni Angela ay naging aking santuwaryo. Tinanggap niya ako ng walang tanong o panghuhusga. Ang kanyang spare bedroom ay malinis at komportable, pinalamutian ng mga malumanay na kulay asul at puti na nagbigay ng kapayapaan pagkatapos ng kaguluhan ng aking pag-alis. Anong nararamdaman mo? Tanong niya habang iniabot sa akin ang isang tasa ng mainit na tsaa. Natatakot. Pag-amin ko, hinahawakan ng mainit na tasa. Pero gumaan ang pakiramdam at galit, lahat sabay-sabay. Mukhang tama lang yan, sabi niya, umupo sa tapat ko. Anong plano mo? Hindi ko pa alam. Kailangan kong ayusin ang finances, humanap ng sarili kong lugar. Magdesisyon kung susubukan pa ba ang counseling o diretso na sa divorce. Humigop ako ng tsaa. Pero sa ngayon, dito lang muna ako. Dadamhin ko lang ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam ng sa wakas ay paninindigan ng sarili ko pagkatapos ng 31 taon. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, ang aking telepono ay naging sentro ng isang digmaan. Sunod-sunod ang mga tawag at text. Si Marco, nag-uutos na umuwi ako kaagad. Si Mama, galit na galit dahil ginugulo ko raw ang lahat dahil sa aking kasakiman, inakusahan akong sinisira ang kaligayahan ng bagong kasal na si Isabel dahil sa aking drama. Si Papa, nagpadala ng iisang text na nagsasabing, tawagan mo ang mama mo. Maging si Isabel ay nakisali, nagtatanong kung ano raw ang nangyayari at kung nagkakaroon ba ako ng mental breakdown. Ang bawat mensahe ay isang patalim, dinisenyo para saksakin ang aking konsensya at pilitin akong bumalik sa aking kulungan. Dati, ang ganitong uri ng pag-atake ay dudurog sa akin. Magpapanik ako, magsusorry ako. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang kapayapaan kahit na ang kapalit ay ang sarili kong kaluluwa. Pero ngayon, iba na. Pinatay ko ang telepono ko, pumasok ako sa trabaho at ibinuhos ko ang aking buong atensyon sa isang proyektong matagal ko nang ipinagpapaliban. Isang komprehensibong audit ng mga proseso ng aming departamento. Ito ang uri ng metikulosong trabaho na nangangailangan ng buong focus, walang puwang para sa mga gumugulong isipan. Sa loob ng 8 oras, hindi ko inisip si Marco, ang aking mga magulang, o ang gulo ng aking personal na buhay. Nagtrabaho lang ako. At sa paggawa noon, parang may nabawi akong isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang nakalimutan. Ang bahagi na may kakayahan na mahusay, na mahalaga sa sarili niyang mga termino, hiwalay sa pagiging anak o asawa. Ang pakiramdam ay parang pag-uwi sa sarili ko. Nang buksan ko ulit ang telepono ko kinagabihan, ang dating 100 mensahe ay nadagdagan pa. Pero habang binabasa ko ang mga ito ngayon, hindi natakot ang naramdaman ko, kundi isang uri ng kalinawan. Ang mga salita nila ay hindi na tungkol sa akin. Ang mga ito ay tungkol sa kanila, sa kanilang takot na mawalan ng kontrol, sa kanilang pangangailangan para sa isang taong sisisihing, sa kanilang pagtangging tingnan ang sarili nilang mga pagkakamali. Ang drama na inaakusa nila sa akin, iyon pala ay ang kanilang reaksyon sa pagtatakda ko ng hangganan sa unang pagkakataon. Ang kasakiman ko. Iyon pala ay ang pagpili ko sa sarili kong kapakanan
Isinara ko ulit ang telepono. Hinayaan ko silang mag-ingay sa kanilang sariling mundo ng kaguluhan. Dito sa tahimik na silid sa bahay ni Angela, sa una-unahang pagkakataon, nahanap ko ang kapayapaan at napagdesisyunan ko, hindi ko na ito bibitawan pa. Ang pagtakas ay hindi lang tungkol sa pag-alis sa isang bahay, ito ay tungkol sa pag-alis sa isang sistema ng pang-aabuso. At sa gabing iyon, alam kong hindi na ako babalik pa. Nag-file ako ng divorce noong isang Martes ng umaga. Ang paglalakad papasok sa courthouse ay parang isang sagradong ritual. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit puno ng determinasyon na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Ang mga papeles ay simple lang. Wala kaming anak at wala akong hinihingi kay Marco maliban sa aking kalayaan. Sa kanya na ang bahay na binili namin gamit ang aking down payment. Sa kanya na ang mga muebles na ako ang pumili. Sa kanya na ang buhay na binuo ko sa paligid niya. Ang gusto ko lang ay makawala. Dumating ang divorce papers sa pintuan ni Marco noong Biyernes ng hapon. Pagsapit ng Sabado ng umaga, walang tigil na ang pag-ring ng telepono ko. Sa pagkakataong ito sinagot ko, handa nang harapin ang anumang darating. Hindi ka maaaring maging seryoso, sabi ni Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at sa isang bagay na maaaring takot. Divorce papers, dahil lang sa ilang komento sa isang kasal. Dahil sa maraming taon ng mga komento, kalmado kong pagtatama. Dahil sa isang pattern ng kawalang galang at kalupitan na hindi ko napapayagang magpatuloy. Baliw ka na, itinatapon mo ang pagsasama natin dahil lang masyado kang sensitibo para tanggapin ang isang biro. Lahat sa kasal na yon, tingin nila nakakatawa. Ikaw lang ang na-offend. Itinatapon ko ang isang pagsasama kung saan ako lang ang nag-invest, sagot ko. Hindi ako masyadong sensitibo, Marco. Ikaw ang masyadong malupit. May pagkakaiba doon at inabot ako ng 3 taon para makita ito. Nagkandautal-utal siya, naghahanap ng isasagot. Pati pamilya mo, sang-ayon sa akin. Tumawag ang mama mo kahapon, sabi niya lagi ka raw talagang mahirap pakisamahan. Sabi niya, hindi ka raw marunong magpasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa'yo. Ang pamilya ko, sabi ko ng mahina, ay bahagi ng problema. Sila ang nagturo sa'yo, nakatanggap-tanggap na tratuhin ako ng ganito. Pero hindi na ako maglalaro ayon sa kanilang mga patakaran. Ang usapan ay walang patutunguhan, gaya ng inaasahan ko. Si Marco ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng galit at awa sa sarili, sa pagitan ng mga banta tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa diborsyo at mga pangako tungkol sa couples therapy at mga bagong simula. Nakinig lang ako ng hindi nakikipagtalo. Hinayaan ko siyang mapagod laban sa aking kalmadong pagtanggi na yumuko. Nang sa wakas ay ibinaba niya ang telepono. Wala akong naramdaman kundi ginhawa. Ang tawag ni Mama ang sumunod, eksakto tulad ng aking prediksyon. Maya, anong ginawa mo? Ang boses niya ay matalas, puno ng akusasyon, ang parehong tono na ginamit niya sa buong buhay ko kapag nabigo akong abutin ang kanyang mga inaasahan. Si Marco devastated. Tumawag siya sa amin kaninang umaga, umiiyak. Paano ka naging ganyan kawalang puso? Sinabi ba niya sa inyo kung bakit ako nag-file ng divorce, Ma? Sinabi ba niya ang tungkol sa mga tao ng pamumuna? Ang pampublikong kahihiyan sa kasal ni Isabel? Ang paraan ng paghawak niya sa braso ko nang mahigpit para mag-iwan ng pasa? Isang mahabang katahimikan. Sabi niya, nagiging madrama ka lang daw. Nakinuha mo raw ang mga bagay sa labas ng konteksto. Siyempre, yan ang sinabi niya. Tumawa ako at nagulat ako sa sarili kong tunog. At naniwala kayo tulad ng lagi ninyong paniniwala sa pinakamasama tungkol sa akin at sa pinakamabuti tungkol sa lahat ng iba pa. Hindi yan patas, Maya. Patas na patas to, Ma. Sa kasal ni Isabel, sinabi ng asawa ko ng malakas na hindi ako kasing ganda ng kapatid ko. Ikaw at si Papa, tumawa kayo at sinabing, at least malaki ang kinikita niya. Naalala niyo ba yon? Naaalala niyo ba kung paano tumawa ang lahat sa mesa habang ako'y nakaupo doon, ipinapahiya? Katahimikan. Pagkatapos, puro biruan lang naman yon. Wala kaming ibig sabihin doon. Binibiro niyo ako sa buong buhay ko, Ma. Bawat komento tungkol sa ganda ni Isabel at sa pagiging praktikal ko.
Bawat pagkukumpara na nagparamdam sa aking ako ay kulang. Bawat pagkakataong nag-invest kayo sa kinabukasan niya at binaliwalaang sa akin, hindi yung biro, kalupitan yun. At tinanggap ko dahil akala ko, ganun ang kahulugan ng pamilya. Nag-overreact ka. Hindi. Sa wakas tama na ang reaksyon ko. Pagod na akong maging kabayo ng pamilya na walang nakukuhang kapalit kundi panunuya. Pagod na akong maging asawa ng isang lalaking tinatrato ako sa paraang itinuro ninyo sa kanya. At pagod na akong magpanggap na ang lahat ng ito ay katanggap-tanggap. Kung gagawin mo to'y, sabi ni Mama, ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Wala ka ng pamilya. Hindi namin susuportahan ang diborsyong ito. Magiging ganap kang mag-isa. Mag-isa na ako sa buong buhay ko, sabi ko. Ang kaibahan lang ngayon ay pinipili ko ito. Ibinaba ko ang telepono at pinatay ito. Pagkatapos ay naupo ako sa guest room ni Angela at umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa napakalaking ginhawa ng sa wakas ay masabi ang katotohanan sa mga taong hindi kailanman gustong marinig ito. Ang daan tungo sa kalayaan ay masakit, ngunit alam kong ito ang tamang daan. Ang diborsyo ay natapos 3 buwan pagkatapos noon. Si Marco ay hindi na lumaban sa huli. Siguro dahil alam niyang wala siyang kaso o siguro dahil nakahanap na siya ng ibang babaeng kukontrolin. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa mga huling dokumento at lumabas ako ng courthouse sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa hapon. Pakiramdam ko ay mas magaan ako kaysa dati. Nawalan ako ng isang asawang hindi ako pinahalagahan at isang pamilyang hindi ako prinotektahan. Pero may nakuha akong mas mahalaga. Ang aking sarili. 6 na buwan pagkatapos ng aking diborsyo, na-promote ako bilang Director of Finance sa Travala Group. Inanunsyo ito sa isang company meeting at binigyan ako ng aking team ng isang standing ovation. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, tinanggap ko ang pagkilala ng hindi nararamdamang kailangan kong maliitin ito o humingi ng paumanhin sa pagkuha ng espasyo o mag-alala kung sino ang maaaring mainggit. Tinanggap ko ito ng buo dahil pinaghirapan ko ito. Dahil karapat-dapat ako dito. Lumipat ako sa sarili kong apartment, isang maliit ngunit magandang espasyo na may malalaking bintana na nagpapapasok ng liwanag ng umaga. Pinalamutian ko ito ng eksakto sa paraang gusto ko. Walang sino mang pumupuna sa aking mga pinili o nagpaparamdam na ang aking taste ay hindi sapat. Nagluto ako ng mga pagkaing gusto ko. Sinunod ko ang oras na nababagay sa akin at bumuo ako ng isang buhay na ganap na akin. Ito ay tahimik. Ito ay payapa. Ito ay akin. Si Tito Ramon at ako ay paminsan-minsan nang nagkakape. Naging isang mentor siya sa akin. Tinutulungan akong maunawaan ang mga dinamika ng pamilya na aking tinakasan at iproseso ang kalungkutan sa pagbitiw sa mga relasyon na pinilit kong panatilihin. Hindi siya kailanman humingi ng anumang kapalit, nag-aalok lamang ng karunungan at kabaitan. "Kamusta na ang pamilya mo?" tanong niya sa isa sa aming mga pag-uusap. "Tahimik," sabi ko. Si Mama ay tumigil na sa pagtawag pagkatapos kong tumangging mag-sorry. Si Papa ay hindi man lang nag-reach out. Si Isabel ay nagpapadala ng paminsan-minsang text pero hindi na kami talaga nag-uusap. "Nababagabag ka ba roon?" Maingat niyang tanong. Pinag-isipan ko ang tanong. Minsan, pag-gomin ko. Nalulungkot ako para sa pamilyang gusto ko sanang magkaroon. Ang mga relasyon na pinilit kong buuin. Pero hindi ko namimiss ang katotohanan ng mga relasyong iyon. Ang patuloy na pamumuna. Ang pakiramdam na hindi kailanman sapat. Mas mabuti ako nang wala iyon sa buhay ko, tumango si Tito Ramon. Iyan ay karunungang pinaghirapan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking bagong aparador, nakita ko ang isang lumang photo album. Binuklat ko ito. May mga litrato namin nung mga bata pa kami ni Isabel. Sa bawat larawan, nakangiti siya ng malapad sa kamera, samantalang ako ay laging nasa gilid. Bahagyang wala sa focus, ang ngiti ko ay laging pilit. Dati, ang mga larawang ito ay nagdudulot sa akin ng kirot. Ngayon nakaramdam ako ng awa, hindi para sa batang ako, kundi para sa pamilyang hindi nakita ang halaga ng batang iyon.
Isinara ko ang album at ibinalik ito sa kahon. Hindi ko kailangang itapon ang nakaraan, pero hindi ko na rin kailangang buhatin pa ito. Ang bagong simula ay hindi tungkol sa pagbura ng dati, kundi sa pagsusulat ng isang bagong kwento. At sa wakas, hawak ko na ang panulat. Ang mundo, sa sarili nitong paraan, ay mayroong balanse. Ang karma, sabi nila, ay laging nakahanap ng paraan. Hindi ko ito hiniling, hindi ko ito ipinagdasal, pero nangyari ito. Isang taon pagkatapos ng kasal ni Isabel, nabalitaan ko na lang sa aming mga pinsan na si Marco ay muling magpapakasal. Ang kanyang bagong fiancé ay 23 taong gulang, sariwa mula sa kolehiyo, sabik na magustuhan. Nakaramdam ako ng kaunting kirot, hindi selos, kundi pag-aalala para sa batang babae na hindi pa alam kung ano ang kanyang pinapasok. Ngunit hindi ko na iyon pasanin. Makalipas ang ilang buwan, nabalitaan kong naghihiwalay din sila. Ayon sa kwento, natuklasan ng babae ang pattern ni Marco ng mga malulupit na komento at pagiging controlling. Nakahanap daw ito ng mga mensahe kung saan ikinukumpara siya ni Marco sa ibang mga babae. Ang parehong pattern na tiniis ko sa loob ng maraming taon. Iniwan siya ng babae at ang huli kong balita, si Marco ay mag-isang nakatira sa bahay na dati naming pinagsaluhan, nagrereklamo sa sino mang makikinig kung paanong ang mga babae ngayon ay hindi na marunong tumanggap ng biro. Ang aking mga magulang naman, ang naratibong ikinalat nila ay ako raw ang nang-iwan sa pamilya dahil sa wala, na ako ay walang utang na loob at makasarili, at dinurog ko raw ang puso ni Marco sa aking panlalamig. Hindi na ako nagulat. Kailangan nilang maging biktima para magkaroon ng saysay ang kwento sa paraang hindi nila kailangang suriin ang sarili nilang pag-uugali. Ngunit may isang hindi inaasahang nangyari. Ang perpektong pagsasama ni Isabel ay gumuho sa loob ng 18 buwan. Ang kanyang asawa ay naging hindi tapat. At bigla na lang, si Isabel ay naging single, biglang hindi perpekto, biglang nasa kabilang dulo ng mga bigong inaasahan ng aming mga magulang. Noon siya tumawag sa akin. Tentatibo, hindi sigurado. Ate, sabi niya sa isang mahabang tawag sa telepono, ang boses niya ay maliit. Tingin ko, naintindihan ko na ngayon kung ano ang pakiramdam mo noon, ang masukat at mapag-alamang kulang. Akala ko noon, isang biyaya ang pagiging paborito. Pero isa lang din pala itong uri ng hawla. Minahal lang nila ako dahil sa kung ano ang nire-representa ko, hindi dahil sa kung sino ako. Alam ko, sabi ko, inabot din ako ng matagal para makita na ang pagmamahal nila ay may mga kondisyon na hindi natin kayang matugunan. Si Isabel at ako ay hindi na naging sobrang close ngayon, pero tapat kami sa isa't isa. Pareho kaming sumasailalim sa therapy, parehong inaalis sa aming sistema ang mga pattern na itinanim ng aming mga magulang. Ito ay mabagal, masakit na proseso, ngunit sulit ito. Ang aking mga magulang na nahaharap sa 2 anak na babae na hindi na gumaganap sa kanilang mga itinalagang papel, ay unti-unting naging isolated. Ang mga kapitbahay na dati nilang pinagyayabangan ay napansin na ang kawalan ng mga family gathering, ang kakulangan ng mga apo, ang katahimikan na pumalit sa gulo. Ang kalusugan ni Mama ay humina at ang ipon ni Papa para sa kanyang retirement ay lumiit dahil sa mga maling investment. Ilang beses silang sumubok na makipag-ugnayan, ngunit ang kanilang mga pagtatangka sa pakikipagkasundo ay laging nakabalat kayo bilang mga demand. Hindi ako sumagot. Gumawa sila ng isang pamilya kung saan ang kalupitan ay katanggap-tanggap at ang pagmamahal ay may kondisyon. At ngayon, kailangan nilang manirahan sa kawalan na naiwan. Hindi ko sila ninanais ng masama, ngunit hindi ko rin utang sa kanila ang aking kapatawaran o ang aking presensya. Nagkaroon sila ng maraming dekada para tratuhin ako ng may dignidad at pinili nilang hindi gawin ito. Ang mga kahihinatnan ng pagpiling iyon ay kanila nang dapat harapin. Ngayon, 33 taong gulang na ako. Habang nakaupo ako sa aking maliit na balkonahe, umiinom ng kape at pinagmamasdan ng pagsikat ng araw sa syudad, madalas kong naiisip ang gabing iyon sa kasal ni Isabel. Ang gabing nagbago ng lahat. Iniisip ko ang pag-upo sa mesang iyon
habang ang aking asawa at mga magulang ay nagtatawanan sa aking kapinsalaan. Iniisip ko ang paglalakad papunta sa banyo at pagtayo sa harap ng salamin, kung saan sa unang pagkakataon ay nakita ko ng malinaw ang aking sarili. Hindi iyon ang unang beses na ako'y ipinahiya. Hindi rin iyon ang huli. Ngunit iyon ang gabi kung saan sa wakas ay nagpasya ako na karapat dapat ako sa mas mabuti. Ang pinakamatamis na ganti sa huli ay hindi pala ang dramatikong komprontasyon o pampublikong pagbubunyag ng kanilang mga kasalanan. Hindi ito tungkol sa pagpapakita sa kanila na nagkamali sila. Hindi ito tungkol sa panininingil. Ang pinakamatamis na ganti ay ang simpleng pagbuo ng isang buhay kung saan ang mga taong nanakit sa iyo ay wala ng access sa iyong kagalakan. Ito ay ang pagiging ang taong palagi mong kayang maging nang wala ang bigat ng kanilang pagkadismaya na humihila sa iyo pababa. Ito ay ang paggising sa umaga na may kapayapaan sa iyong puso. Alam na ang tahanan mo ay isang ligtas na lugar. Ito ay ang pagkakaroon ng mga kaibigan na nagdiriwang sa iyong mga tagumpay nang walang inggit at sumusuporta sa iyong mga kabiguan nang walang panghuhusga. Ito ay ang pagtingin sa iyong bank account at pag-alam na ang bawat sentimo doon ay pinaghirapan mo para sa iyong sarili. At walang sinuman ang maaaring kumuha nito o magparamdam sa iyo na ang halaga mo ay nakatali dito. Mayroon akong karera na mahal ko, mga kaibigang nagpapahalaga sa akin, at isang mapayapang tahanan kung saan walang nagsasabi sa akin na hindi ako sapat. Dala-dala ko pa rin ang mga peklat mula sa mga taon ng kaswal na kalupitan. May mga araw pa rin na naririnig ko ang kanilang mga boses sa aking isipan na nagsasabing, hindi ako sapat na maganda, hindi sapat na mabuti. Ngunit ngayon, alam ko na kung paano patahimikin ang mga boses na iyon. Ang mga peklat na iyon, naghihilom na. At kapag tumitingin ako sa salamin ngayon, hindi ko na nakikita ang anak na kulang o ang asawang nakakadismaya. Nakikita ko ang isang babae na sa wakas ay natutong protektahan ang kanyang sarili. Isang babaeng pinili ang sariling kapayapaan kaysa sa kanilang pag-apruba. Isang babaeng natuklasan na ang pinakamakapangyarihang paghihiganti ay ang simpleng pamumuhay ng maayos. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang ganti na maiisip ko. At iyon, sa huli, ang aking tunay na tagumpay.